ko nga sa aking dating upload, March 13 pa lang, sinabihan na kayo. Sinabihan na kayo na wag kayo mag-conduct ng mga ganyang klaseng aktibidad, baka mamaya makasagasa kayo ng batas. Ang problema sa inyo, nag-inabno kayo. Mantakin mo kamunting tinig. 17 sila. OFW ang status ninyo. Naghanap buhay kayo para sa pamilya ninyo. Umalis kayo ng Pilipinas para bigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya. Doon po sa Qatar. Kayo nagtrabaho. Guys, sa sobra ninyong fanatics, sa sobra ninyong fanatiko, sobra pa naman kamo sa mga kulto, mga abno, alam nyo na gani na bawal, gagawin nyo pa, ino-orient kayo bago kayo umalis. Pinagsasabihan kayo ng mga batas ng mga bansa na gusto ninyong puntahan at pagtatrabahuan. Pag nagkataon, mapurnada ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Makukulong kayo sa loob ng 3 taon at magmumulta pa kayo ng mahigit sa 1 milyon. Kaninong kasalanan? Dapat sa ibang lugar ganyan din mangyari, no? Kaya wala kayo kadala-dala. Tingnan mo, nakakahiya. Nakakahiya sa sambayan ng Pilipino na mayroon kaming ganyang mga kababayan na mga abno. Mga abnormal. Hindi marunong umintindi. Hindi marunong umunawa. Mantakin nyo mga kamunting tinig. Deserve nyo yan. Kaya hindi lang pala, kaya tama talaga pala yung pagkumpirma ng ano tawag nito, ng Philippine Embassy sa Qatar na mayroon tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino na inaresto at na-detain. So hindi natin akalain ganun pala ka-severe ang punishment. Ganun pala ka-severe ang punishment sa unauthorized political demonstration. Grabe, no? Ganun pala kakwan. Ganun pala katindi. Hindi pala basta-basta. Magmumulta ka pa ng mahigit sa 1 milyon. Ikukulong ka pa ng 3 taon. Hindi natin alam kung ano pong gagawing tulong ng Philippine Embassy sa kanila. Pero marami tayo sa mga kababayan natin na nagsasabi na dapat hindi na kayo tulungan. Ito in line to sa rally nila noong March 28. Yung sinasabi nila na pang Guinness Book of World Record na ngayon, dahil sa katangahan at kabubuhan ninyo, malagay kayo sa Guinness Book of World Record na Pilipino na kulong doon sa Qatar dahil sa pagpapakatanga at pagpagkamango nila. Mga violator of the law. Ilang beses inuulit-ulit ng Philippine Embassy sa Qatar. Ilang beses nagkaroon ng advisory. At as a matter of fact, pinalabas nila March 13, inabisuhan na mga Pilipino. Na huwag kayong lumabag sa local law and customs relating to mass demonstration and expressions of your political grievances. So, anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Alam nyo naman, bawal yung mga aktibidad na yan, yung mga may temang politikal. Ang pagdadaos ng mga assembly o pagpupulong, pagkilos protesta na may kinalaman sa politika. May mga alintuntunin po kayo na dapat sundin dyan. Dahil hindi po ninyo bayan yan.